Hustisya ang panawagan ng isang pamilya sa Santa Maria, Bulacan sa pagsalubong sa bagong taon. Namatay kasi ang kaanak nilang 11 anyos matapos ma-hit and run ng kotse. Ang nahulikam na insidente sa balitang hatid ni Jamie Santos. Tumatawid ang batang lalaking yan nang masapul siya ng pulang kotse. Napatayo ang ilang residente, pero ang driver ng sasakyan hindi raw huminto at hindi dinulungan ng biktima. Nangyari ito mag-aalas 7 ng gabi noong December 28 sa Celeste Guyong, Santa Maria, Bulacan. Ang biktima, 11 taong gulang na si JV. Nakita ko na lang tanggulay yung kapatid ko doon. Agad-agad ko talaga tinakbo na talaga sa ospital. Hindi na ako nagantay ng ambulansya po talaga. 2 araw matapos nito, binawian ng buhay ang bata. Hindi raw umaalis sa tabi ng kabaong ni JV ang kanyang ina. Masakit lang po sa amin. Kailan lang ako kasi kasama lang ho namin eh. Tapos sa isang iglap lang mawawala. So ayun, hindi ko talaga matanggap lalo bagong taon. Hindi ko nga alam kung masaya pa yung bagong taon namin dahil nawalan kami ng isang kapatid. Sa ngayon, di pa rin nahahanap ang nakasagasang driver. Ayon sa kapatid ng biktima, naiwan sa lugar ang basag na salamin ng kotse kung saan nakadikit ang RFID sticker. Nakakuha rin ang pamilya ng biktima ng CCTV footage ng pag-alis sa lugar ng pulang kotse patungo sa direksyon ng bayan ng Santa Maria. Ang mga kuha ng CCTV, ibinigay ng may-ari ng CCTV sa pamilya ng biktima para makatulong sa investigasyon. Nakita na rin ito ng mga pulis, pero tumanggi munang magbigay ng pahayag ang Santa Maria, Bulacan Police Station. Nagpapatuloy pa raw kasi ang kanilang investigasyon para matukoy ang driver ng kotse. Makikipag-ugnayan pa raw sila sa pamunuan ng NLEX at baka makatulong daw sa pagtukoy ng pagkakakilanlan ng driver ang basag na salamin ng kotse na may RFID sticker. Nagbabacktrack din daw sila ng mga CCTV sa lugar. Tanging hiling ng pamilya, makamit ang hustisya para sa kanilang bunso. Dalangin po namin sana yung sino man makabangga dun sa kapatid ko. At maaari sumuko na siya kasi yung naramdaman namin masakit. Yung nakabangga, sana sumuko ka na, makipagtulungan ka sa amin. Kasi mahirap yung nangyari kahit sabihin na aksidente. Sana di mo na tinakbuhan. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang batang lalaki na 8 taong gulang matapos mabundol ng motorsiklo sa Minglanilla, Cebu. Ayon sa Minglanilla Traffic Command, batay sa ulat ng Super Radio Cebu, mabilis ang patakbo ng motorsiklo. Bigla raw tumawid ng kalsada ang bata at nabangga ng motorsiklo. Namatay ang bata sa ospital. Nasa kustodiya na ng pulisya ang rider na walang pahayag. Sa Matalam, Cotabato, patay ang 3 magkakaanak kabilang ang isang buntis matapos bumangga sa railings ang sinasakyan nilang multicab kahapon. Ayon sa pulisya, kasama ng 3 ang 9 na iba pang kaanak sa multicab na patungong President Roxas, Cotabato. Paliwanag ng driver, nawalan siya ng kontrol sa multicab dahil sa hindi pantay na kalsada. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Luzon mula sa GMA Regional TV, naputulan po ng kamay ang isang mangingisda sa Ragay, Camarines Sur matapos masabugan ng ginawa niyang pampasabog. Chris, kamusta na ang biktima? Connie, nananatili sa Bicol Medical Center sa Naga City ang biktima habang nagpapagaling na sa kanilang bahay ang kanyang sugatang anak. Batay sa kwento ng anak ng biktima, isang plastic na bote na naglalaman ng kemikal na tinatawag na bigas-bigas ang biglang sumabog sa kanilang harapan. Ginamit nila iyon bilang pampaingay sa pagsalubong sa bagong taon. Karaniwan din itong ginagamit sa iligal na pangingisda. Sa lakas ng pagsabog, tumilapon ng 22 anyos na lalaki. Doon na rin naputol ang kamay ng kanyang ama. Nagpapatuloy ang investigasyon ng pulisya kaugnay sa insidente. Nahuli ang isang sawa sa parking area na isang establisimento sa San Nicolas, Ilocos Norte. Dito naman sa Dagupan City, nasa buga ng paputok na improvised bombshell ang isang lalaki. Ang mainit na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Sa mga sisidlan na ito raw inihulog ng lalaking 44 anyos ang mga sinisindihan niyang 5-star sa tapat ng inuupahan niyang bahay sa Dagupan City. Ayon sa mga saksi, improvised bombshell ang ginawa ng lalaki. Nang may hindi pumutok na 5-star, sinilip niya raw ito.
Nakita namin si kuya, nagpapaputok. Akala lang po namin nadulas siya. Yung po pala may tama na po pala siya nun. Sinilip niya pa po, bigla pong tumama sa kanya yung paputok dito. Hindi naman po namin alam na naputokan na kaagad. Naisugod pa siya sa ospital pero nasawi siya kalaunan. Madami siya kasing sinindihan na 5-star. Then yun yung nag-cause ng lacerated wound niya dito sa may occipital area. May kasama din kasing fracture, skull fracture. Siguro na nabagok din. Siyang ika-18 biktima ng paputok na dinala sa Region 1 Medical Center mula December 20. Pinakabata sa kanila ang 8 taong gulang na lalaki sa San Fabian, Pangasinan na nasa boga ng boga noong December 30. Isang dambuhalang sawa ang nahuli sa parking area sa isang establishmento sa San Nicolas, Ilocos Norte. Nakapulupot pa yan sa isang motorsiklo roon. Ayon sa BFP, mahigit 3 metro ang haba ng sawa. Una itong nakita sa ibabaw ng sasakyan at nang huhulihin, lumipat ito sa motorsiklo. Posible raw na naisakay ng sasakyan na nakapark doon ang sawa. Nasa kustodiya na ng BFP ang sawa at ito turn over sa Municipal Environment and Natural Resources Office. Patay matapos makuryente umano ang isang magsasakang 66 anyos habang nagpapatubig sa kanyang pananim sa Paway, Ilocos Norte. Ayon sa kapwa niya magsasaka, bigla na lang bumagsak ang biktima. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nakitang may electric cable na konektado sa water pump malapit sa lugar na binagsakan ng magsasaka. Idiniklara ng doktor na patay na ang biktima at posibleng electrocution o pagkakakuryente ang ikinamatay niya. Jarek Pasiliao ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, sabik na ba kayong maramdaman muli ang tagos sa butong lamig ng amihan? Base po kasi sa datos ng Metro Weather, posible yan sa mga susunod na araw at maaring madagdagan pa ang mga lugar na maapektuhan ng amihan. Sabi ng Pag-asa, maaasahan talaga ang tinatawag na amihan surge o paglakas ng amihan tuwing Enero at Pebrero. Sa ngayon, nakapagtala ng 16.8 degrees Celsius na minimum temperature sa City of Pines, Baguio, habang 24.3 degrees Celsius dito sa Quezon City. Sa pagsapit ng 2025, hindi lang taon ang magpapalit. May pagkakataon din tayong iwan ng ating nakaraan at yakapin ang ating new and improved version. Kanya-kanyang assessment ang ilang kapuso stars kung ano ang iiwan nila sa 2024. My past self. Gumawa tayo ng bagong version. Time is gold pa rin sa collab team ni Ashley Sarmiento na si Marco Masa. Kaya't pagpapahalagahan niya raw ang oras niya na maging productive. Procrastinating po. Kasi minsan talaga may mga times na nakakatamad talagang kumilos, but yeah, this year plano ko talaga just to do a lot, to do more. Nag-spill naman ang prinsesa ng CTJ Love Team na sina Sofia Pablo at Allen Ansay kung ano ang dapat baguhin ng isa't isa sa pagpasok ng taon. Dapat iwan niya yung pwede naman maliit kahit 10 minutes. Hindi pagkain ng gulay. Last year mo pa yung pinangako. Para kay First Lady of Primetime Sanya Lopez at Sparkle Star Isabel Ortega, health is wealth, kaya't may mga bagay silang babaguhin ngayong taon. Eating more? Eating more. Hindi kasi malakas talaga akong kumain. Yan rin, bukod sa sleeping late, malakas din talaga. Siguro nagiging hobby na lang rin talaga pag wala ka masyadong ginagawa. Stop sleeping late. Bawal na muna magpuyat ngayon. Maliit man o malaki ang pinaplano nating pagbabago sa ating sarili sa pagpasok ng taon. Mahalaga na bawat isa sa plano natin ay para mapabuti ang ating sarili at ang iba. At isama na rin ang pagharap natin sa 2025 na puno ng pag-asa, tapang at tiwala. That the best is yet to come. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nananawagan ng hustisya ang pamilya ng isang babaeng OFW sa Kuwait. Natagpo ang patay at naagnas na ang Pinay sa bakuran ng bahay ng kanyang amo. Narito po ang aking report. Hindi na napigilan ng kapatid ng OFW na pinatay sa Kuwait na maluha matapos makumpirmang ang nawawalang Pinay na si Daphne Nakalabanan ang natagpo ang inaagnas na sa bakuran ng kanyang amo. Nakakahinayang lalo't pauwi na sana si Daphne sa Pilipinas. Tinatanong namin siya kailan talaga ang uwi niya. Sabi niya, basta i-surprise ko kayo sa December.
ito pala yung surprise niya. Nang huling makausap noon pang May 2024, wala naman anyang nabanggit na problema ang kapatid. 2 buwan pa lang nawawala ang Pinay bago ito i-report ng mismong kapatid ng kanyang amo. Pakiramdam po ba ninyo tinago sa inyo yung insidente? Opo, baalak po talaga na itago po. Ang hiling lang po namin na sana makauwi yung kapatid namin. Tapos mabigyan po ng hustisya kung ano ang talagang nangyari po sa kanya. Bakit ganun po ang ginawa sa kanya? Yung kapatid mismo ng suspect, sinabi ng polis, investigate ng polis, nakita ng polis sa bahay, yung bangkay, advanced state of decomposition na 2 buwan na. Nakakulong na ang suspect na may criminal record umano batay sa natanggap na impormasyon ng DFA. We assure the public that government will do all it can to seek justice. Malungkot na nangyari ito, katapusan ng taon. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay nga sa nasawing OFW sa Kuwait na magdadalawang buwang nawala, kausapin natin si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang umaga sa inyo, Sir Rafi, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Opo, paano po nakumpirma ng DMW yung pagkasawi ng isang OFW sa Kuwait at ano po yung dahilan ng kanyang pagkamatay? Well, tayo ay in coordination with our embassy in Kuwait at doon na pagkaalaman natin sa mga Kuwaiti police authorities na noong December 28, merong nagpresenta sa Kuwaiti police authorities at nagsasabing may kaalaman siya patungkol sa pagkapaslang ng ating kababayan. At mula doon ay ang ating lawyer, no, together with our embassy and our migrant workers office in Kuwait, coordinated with the Kuwaiti authorities, at yun nga napag-alaman na rin natin na under custody by police authorities yung prime suspect na tinuro nung nagpresenta ng impormasyon sa kapulisan noong December 28. At mula noon ay tayo na ay merong koordinasyon sa police authorities at inaabangan natin, tambayanan natin ang resulta ng investigasyon na inaasahan natin magbibigay ng hustisya, prosecution, paglilitis doon sa prime suspect na nasa piitan ngayon. We have also communicated with the family. Yung nakapanayam ay kapatid, but we have communicated with the family of the OFW, the husband, and there is a minor child involved. Kaya't kami rin ay nag-iingat para ilabas ang identity ng OFW, Fiesta official kahapon, at ayaw nating dagsain ng media yung pamilya, lalo na yung minor de edad na bata sa panahon ng Fiesta official sa mga ganitong klaseng panahon. May lumalabas na po bang motibo sa pagpatay sa biktima at 2 buwang siyang nawala pero na-report ng kanyang mismong kapatid ng suspect? Wala, ito ay bahagi pa ng ating pag-aantabay sa resulta ng investigasyon ng Kuwaiti authorities. This much we know, si OFW ay dumating sa Kuwait noong December 2019 at naglingkod siya sa employer na higit sa isa kasi yung kanyang original employer in 2019 was not the employer who reported her as missing or having absconded. Absconded meaning terminate yung kanyang employment contract noong October 16, 2024. Ito ang public record na rineport ng kanyang employer noong October 16, 2024 ang kanyang pag-terminate o pag-abscond. Nakausap namin yung husband at sabi rin niya October ang huling komunikasyon sa kanila. And ang akala nila ay busy lamang yung kanilang mahal sa buhay na OFW hanggang sa nakatanggap na rin nga ng balita ng kanyang pagpasla. Meron po bang report na nagrereklamo itong OFW either sa kanyang asawa o sa embahada sa Kuwait? Up to that point, wala tayong report na natanggap. Doon sa 5 taon na naroon siya, bago siya napaslang, ay wala tayong report na tanggap either sa kanya o sa employer. At wala rin tayong sa ating pagtatalaga ng effort na alamin ang sitwasyon ng mga OFW sa bansang Kuwait, ay wala rin tayong alam na report tungkol sa kanya. Ang prime suspect, Sir Rafi, ay inaalam pa natin kung siya ang employer. Hindi necessarily ang employer ang prime suspect at this stage. Okay.
So yan pa ay isang bagay na inaalam natin. Kasi nga yung kanyang huling employer on record ang precisely nag-report ng pag-terminate niya ng kanyang empleyo. Pag-abscond is the other term that is being used. Ibig sabihin, hindi niya tinapos yung kanyang kontrata with the employer as of October 16, 2024. Pero hindi po ni-report nung kanyang recruiter kung saan siya lumipat? Hindi ba dapat may coordination na ganoon yung mga OFW? Ang recruitment agency ay merong obligation to report, but at some point, after a 2-year period, yung original contract, the OFW reports himself or herself as a balik manggagawa or returning worker. Okay. No more intervention ng recruitment agency kasi nga supposedly bihasa na siya sa kaugalian at sistema sa host country. Kaya't ito ang kanyang ang sistema ay it is the OFW who renews the contract, decides to stay on, and in this case she decided to stay on beyond the original contract sa Kuwait. Nasaan na po yung labi nitong ating kababayan at kailan po kaya siya uuwi sa Pilipinas? Sa ngayon ay nasa authorities pa sa Kuwait. Alam naman natin sa sitwasyon na ganito, bahagi ang labi ng biktima sa investigasyon. Kaya't inaantabayanan pa natin na matapos ang investigasyon at once maayos na, no, okay na ang investigasyon in terms of pagsusuri sa labi, ay maiuwi na natin ang ating mahal na kababayan sa kanyang pamilya. At we assured, of course, nung kausap namin ng pamilya, we conveyed our utmost condolences, pakikiisa natin sa kanila at ganap na tulong, repatriation at legal assistance sa pagkamit ng hustisya at pagtulong na rin sa pamilyang naiwan, lalo na yung minor de edad na anak. Sige po, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat, Sir Rafi, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Maraming salamat po. Salamat po at Happy New Year. Si DMW Secretary Hans Leo Kakdak.